Gabi ng Linggo, ika-8 ng Disyembre 1985, bandang alas 11 ng gabi, bigla na lang naglaho na parang bula si Ginoong Jose Reyes, ang may-ari ng isang hot spring resort sa Pansol, Calamba, Laguna. Siya ay isang taong kilala sa kanyang kasipagan at dedikasyon sa pagpapatakbo ng kanyang resort. Sa araw na iyon, tulad ng dati, abala siya sa pag-aasikaso sa mga bisita at isinara niya ang resort bandang alas 8 ng gabi. Matapos suriin ang boiler room at ayusin ang ledger ng kita, tinawagan ni Mang Jose ang kanyang anak na babae. "Medyo pagod ako ngayon, anak. Bukas na lang ako ng umaga uuwi." Ang maikling pag-uusap nila, iyon na pala ang huli. Kinabukasan, alas 8 ng umaga, nakakandado pa rin ang pinto ng resort. Nang buksan ng isang empleyado ang pinto gamit ang spare key, wala ng tao sa boiler room. Ang bag, jacket at sapatos ni Mang Jose ay naroon pa rin sa dati nilang pwesto, ngunit ang tao, wala na. Ang taong 1985 ay isang espesyal na taon para sa Pansol. Sinimulan ng gobyerno ang puspusang pagpapaunlad sa turismo sa lugar, kaya't ang presyo ng lupa ay tumataas araw-araw. Ang mismong lupa kung saan nakatayo ang resort ni Mang Jose, na nagkakahalaga lamang ng 5 milyong piso, isang taon na ang nakalipas, ay umabot na sa 50 milyong piso. Dahil dito, marami ang nag-iinteres na makuha ang lupain. Ang nag-report ng pagkawala ay ang kanyang anak na si Elena Reyes, 28 taong gulang. Hindi po matawagan si tatay. Wala rin po siya sa resort. Ang nag-aalalang boses niya nang tumawag sa istasyon ng pulis. Ngunit isang di pangkaraniwang bagay ang sumunod. Pagkatapos mismo ng report, isang investigador ang personal na dumating. Ang investigador na ito ay ang asawa ni Elena Reyes, si Sargento Marco Santos, 32 taong gulang noon, isang pulis na nakatalaga sa Calamba Police Station. 3 taon na silang kasal ng anak ni Mang Jose. "Ako na ang bahala, hahanapin ko siya," ang pangako ni Marco na siyang nanguna sa investigasyon mula sa simula. Inakala ng lahat na dahil pamilya siya, mas magiging masigasig siya sa paghahanap. Ngunit kakaiba ang naging takbo ng investigasyon. Sa panahong dapat ay masusing hinahalughog ang paligid ng resort, iginiit ni Sargento Santos na malaki ang posibilidad na naglayas ito, kaya't pinalawak niya ang sakop ng paghahanap. Ang mga testimonya ng mga kapitbahay ay isinantabi bilang walang makabuluhang impormasyon. Isang regular na customer ng resort ang nagsabing may nakita siyang kahina-hinalang sasakyan noong gabing iyon, ngunit hindi ito naitala sa opisyal na ulat. Makalipas ang 2 buwan, noong Pebrero 1986, tinawagan ni Sargento Santos ang kanyang asawa. "Nahanap na natin si tatay." Ngunit hindi ito masayang balita. Isang di kilalang bangkay ang natagpuan sa isang liblib na burol sa Sto, Tomas, Batangas, at ang damit at pangangatawan nito ay tumutugma raw sa kanyang biyenan. Mahirap na siyang makilala. Malala na ang pagkabulok, sabi niya. Pero ang damit niya, parehong-pareho sa damit ni tatay. Hindi pinayagan ng pamilya na personal na makita ang bangkay sa dahilang masyado na itong naaagnas at ayaw silang matroma. At sa loob lamang ng 1 linggo, isinagawa na ang cremation. Walang sinuman ang naglakas loob na magtanong kung bakit minadali ang lahat. Paano nga ba, Aber, kung ang manugang ay isang pulis? Nang maisumite ang death certificate, legal na naipasa kay Elena Reyes ang pagmamay-ari ng resort. Ngunit ang totoo, ang kanyang asawang si Marco ang humawak sa operasyon nito. "Hindi mo alam ang pasikot-sikot sa resort. Ako na ang mamamahala," sabi niya. Noong tagsibol ng 1987 na ibenta ang resort, ibinenta ito sa isang lokal na kontratista sa halagang 30 milyong piso, ngunit ito'y nakapagtataka. Ang lupang 1 taon lang ang nakalipas ay nagkakahalaga ng 50 milyon ay naibenta lamang sa ganoong halaga.
Nang tanungin ito ni Elena, sinabi lang ng kanyang asawa, "Mahina ang ekonomiya ngayon, masuwerte pa nga tayo at naibenta natin." At lumipas ang panahon, 10 taon, 20 taon, namuhay si Elena kasama ang kanyang asawa ng normal sa Calamba. Ginamit nila ang pinagbentahan ng resort para magtayo ng maliit na tindahan at pinalaki nila ang kanilang 2 anak. Paminsan-minsan, naaalala niya ang kanyang ama. Ngunit dahil na cremate na ito at tuwing babanggitin niya ito, pinuputol ng kanyang asawa ang usapan. Tapos na, yan, wag na nating pag-usapan. Ngunit ang katotohanan ay hindi basta-basta na ililibing. Noong Marso 2006, isang hindi nagpakilalang tao ang tumawag sa Calamba Police Station. Yung kaso ng pagkawala sa pansol noong 1985, imbestigahan niyo ulit, hindi patay ang taong yon. O, sabihin na nating patay nga, pero ibang tao ang bangkay na na-cremate. Isang bagong special investigation team ang binuo. Sinimulan nilang halungkatin ang mga file ng kaso mula 21 taon na ang nakalipas. At doon nila natuklasan ang mga kahina-hinalang detalye sa ulat ni Sargento Marco Santos, ang nanguna sa investigasyon noon. May mga testimonya ng saksi na nawawala, kulang-kulang ang talaan ng paghahanap sa lugar at minadali ang proseso ng pagkilala sa bangkay. Ang pinakamatinding ebidensya, walang anumang DNA record mula sa bangkay na na-cremate. Binalikan ng investigation team ang lugar ng resort. Ang dating gusali ay giniba na at isa na ngayong parking lot. Ngunit ang burol sa likod nito ay naroon pa rin. Nagkaroon sila ng kutob na sa isang lugar sa burol na iyon nakalibing ang katotohanan. At makalipas ang 3 buwan, sinimulan ang paghuhukay sa burol. Kaya't balikan natin ang gabi ng 1985. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa boiler room ng resort? At bakit labis na minadali ng manugang ang pagpapakremate sa bangkay? Ang katotohanang mabubunyag pagkatapos ng 21 taon ngayon na magsisimula. Noong 8 ng Disyembre 1985, Linggo, binuksan ni Jose Reyes ang kanyang resort alas 8 ng umaga. Ito ay isang 3 palapag na gusali na matatagpuan sa isang maliit na burol, medyo malayo sa sentro ng pansol. Ang unang palapag ay ang hot spring pool, ang pangalawa ay pahingahan, at ang pangatlo ay ang opisina at maliit na tulugan ni Mang Jose. Dahil weekend, marami siyang bisita. Mula umaga, dagsaan ang mga pamilya. "Boss, tamang-tama ang init ng tubig. Naku, madaling araw ko pa pinaandar ang boiler para sa inyo." Biruan ni Mang Jose sa kanyang mga suki habang pinapanatiling maayos ang lahat. 2 ang kanyang empleyado, si Aling Maria na nasa ticket booth at si Mang Teban na tagalinis. Bandang alas 3 ng hapon, nagkakape si Mang Jose sa 2 palapag habang nagbabasa ng dyaryo. Ang balita sa araw na iyon ay tungkol sa pag-unlad ng turismo sa Pansol. Gobyerno, isinusulong ang pagiging tourism zone ng Pansol. Dahil sa pag-unlad na ito, mabilis na tumaas ang presyo ng lupa sa lugar. Ibinalik ni Mang Jose ang dyaryo at bumuntong hininga. Nitong mga nakaraang buwan, dumami ang alok na bilhin ang kanyang resort. Halos linggo-linggo may kumakausap sa kanya, nag-aalok ng magandang presyo, ngunit palagi niyang tinatanggihan. 15 taon kong pinaghirapan to, hindi ko ito ibebenta dahil lang sa pera. Alas 8 ng gabi, umalis na ang huling bisita. Pinauwi na ni Mang Jose ang kanyang mga empleyado. "Ako na ang magliligpit." "Sige na, umuwi na kayo." "Boss, dito po kayo matutulog ngayon?" tanong ni Mang Teban. Tumango si Mang Jose. "Oo, kailangan kong i-check ang boiler bukas ng madaling araw." Nang makaalis ang mga empleyado, tumahimik ang buong resort. Bumaba si Mang Jose sa boiler room sa unang palapag. Pagbukas niya ng kinakalawang na pinto, sinalubong siya ng mainit na hangin. 2 boiler ang umuugong. Sinuri niya ang pressure gauge at inayos ang mga balbula.
Pagkatapos, umakyat siya sa opisina sa ikatlong palapag at binuklat ang ledger. Kita ngayon, 2,500. Magandang kita para sa isang weekend. Bandang 10:00 ng gabi, tinawagan niya ang kanyang anak na si Elena na nakatira kasama ang asawa sa isang apartment sa bayan ng Calamba. "Hello, anak? Si tatay to. Maraming bisita kanina. Medyo pagod ako. Bukas na ako ng umaga, uuwi." Ang tawag ay tumagal ng mga 3 minuto. "Tay, kumain na po kayo?" tanong ng anak. "Oo, nagluto ako ng pansit canton," sagot niya. Iyon na ang huli nilang pag-uusap. Kinabukasan, 8:00 ng umaga, dumating ang tagalinis na si Mang Teban. Nakakandado ang pinto. Nakapagtataka. Karaniwan, kung nandyan si Mang Jose, bukas ang pinto. Ginamit ni Mang Teban ang spare key. Boss Jose!" Umalingaw-ngaw ang boses niya sa tahimik na pasilyo. Walang sumasagot. Sinilip niya ang mga pool. Wala. Ang pahingahan sa ikalawang palapag, wala rin. Nang buksan niya ang pinto ng opisina sa ikatlong palapag, nakaramdam siya ng kaba. Nakabukas ang ledger sa mesa at may ballpen na nahulog sa sahig, para bang may biglaang tumayo. Sinuri rin niya ang boiler room. Nang buksan niya ang pinto, umaandar pa rin ang mga boiler, ngunit wala si Mang Jose. Tinawagan ni Mang Teban si Aling Maria sa ticket booth. Wala si boss dito. Nagmamadaling pumunta si Aling Maria. Muli nilang hinalughog ang gusali, ngunit wala talaga si Mang Jose. Naroon ang kanyang bag, nakasabit ang kanyang jacket. Ang kanyang sapatos ay maayos na nakalagay sa may pasukan. 10:00 ng umaga, dumating si Elena. "Tay!" sigaw niya habang tumatakbo paakyat sa ikatlong palapag, ngunit wala ang kanyang ama. Nanginginig ang mga kamay na tinawagan niya ang kanyang asawa. "Marco, wala si tatay. Wala siya dito sa resort." Si Marco Santos ay naka-duty noon sa Calamba Police Station. "Kumain ka. Papunta na ako diyan." 11:00 ng umaga, isang missing person report ang naitala sa Calamba Police Station. Ang nag-report si Elena Reyes. Pangalan po ng nawawala, Jose Reyes po. 48 taong gulang. Huling beses na nakita o nakausap. Kagabi po, mga 10:00, sa telepono. Habang isinusulat ng pulis ang report, bumukas ang pinto. Pumasok si Sargento Marco Santos, 32 taong gulang, 7 taon na sa serbisyo. "Ako na ang hahawak nito." Tumingin ang pulis. "Kayo po, Sargento?" Tumango si Marco. "Biyenan ko ang nawawala." 1:00 ng hapon, dumating si Sargento Santos kasama ang isang kasamahang pulis sa resort. Sinimulan nilang suriin ang bawat sulok. Sa opisina, tiningnan ni Marco ang nakabukas na ledger. Nakasulat ang kita ng nakaraang araw. Ang takip ng ballpen ay nakabukas at nahulog. "Mukhang may biglaang nangyari dito," sabi ng kasama niya, ngunit hindi sumagot si Marco. Bumaba sila sa boiler room. Binuksan nila ang pinto at sinilip ang loob. Normal ang takbo ng mga boiler. Walang kakaibang bakas sa sahig. Tiningnan ni Marco ang thermometer at umiling. Walang kakaiba rito. 3:00 ng hapon, sinimulan ang pagtatanong sa mga kalapit na lugar. "May nakita po ba kayong kakaiba kagabi?" tanong ni Marco sa mga may-ari ng tindahan. Karamihan ay umiling. "Naku, linggo yon, maaga kaming nagsara. Kakaibang sasakyan o tao, wala po kaming napansin." Sinuri rin ang listahan ng mga regular na customer. Ang nakasulat lang sa ledger ay mga pangalan. Kakaunti lang ang may contact number. Noong 1985, bihira pa ang telepono. Tinawagan ni Marco ang iilang customer na may numero. "Nakita niyo po ba si Mang Jose? Hindi po ako pumunta kahapon. May napansin po ba kayong kakaiba sa kanya nitong mga huli?" "Wala naman po. Pareho lang ng dati." 10 ng Disyembre, ikalawang araw ng pagkawala, binuod ni Marco ang investigasyon. Walang kakaibang nakita sa loob ng resort. Walang nakakita sa mga kapitbahay.
Lahat ng gamit ng biktima ay nasa lugar. Nagkaroon sila ng pulong. Posible po bang naglayas? Tanong ng isang pulis. Umiling si Marco. Hindi ganoong tao ang biyenan ko. 15 taon siyang hindi umalis sa resort na yan. Pero walang bakas ng kidnapping, walang struggle, walang pilitan. Tumahimik ang silid. Nagsalita si Marco. Kailangan nating palawakin ng paghahanap. Siguro hanggang sa mga karatig bayan, baka hanggang Batangas. Nagtaka ang isang kasama niya. Hindi po ba mas maganda kung uulitin nating halughugin ang paligid ng resort? Nakita na natin lahat doon, matigas na sabi ni Marco. Simula noong hapong iyon, pinalawak ang paghahanap. Mga motel, pampublikong paliguan at bus terminal sa mga kalapit na bayan ang kanilang tinanong. Ipinakita nila ang litrato ni Jose Reyes pero walang nakakita sa kanya. Muling in-interview ang mga empleyado ng resort. Mga 8:30 ng gabi po ako umuwi. Normal lang po si boss. Mukha lang pagod pero walang kakaiba, sabi ni Mang Teban. Ganoon din ang sinabi ni Aling Maria. Napakasipag po niyang tao. Hindi umiinom, hindi nagsusugal. Buhay niya ang resort. Dalama ng Disyembre. Sinuri ni Marco ang bank account ng kanyang biyenan. May isang kahina-hinalang transaksyon. Noong 25 ng Nobyembre, may na-withdraw na 50,000 piso. Tinanong niya ang asawa, alam mo ba na nag-withdraw ng malaking pera si tatay? Umiling si Elena. Hindi ko alam, wala siyang nabanggit. Saan kaya niya ginamit? Baka pampaayos ng resort. Luma na yung boiler, madalas palitan ng pyesa. Tumango si Marco at isinulat ito. Ngunit nang beripikahin niya sa supplier ng pyesa, walang record ng pagbili noong Nobyembre. Saan napunta ang 50,000 piso? Isinulat ni Marco sa report, hindi matukoy ang pinaggamitan. 15 ng Disyembre, 1 linggo na ang nakalipas. Lalo lang nalubog sa misteryo ang kaso. Walang anumang lead, para bang naging hangin si Jose Reyes. Sa loob ng istasyon, may mga nagsasabing baka tumakas ito sa ibang bansa o sumapi sa mga rebelde. Noong 1985, hindi bihira ang mga ganoong kaso, ngunit mariing itinanggi ito ni Elena. Bakit naman gagawin yun ni tatay? Imposible, pero wala na tayong ibang anggulo. Pagpapakalma ni Marco sa asawa, huminahon ka. Hahanapin ko siya hanggang sa huli. Ngunit noong gabing iyon, isang di inaasahang tawag ang dumating. Isang regular na customer ng resort, isang Ginoong Cruz ang tumawag sa istasyon. Hello, totoo po bang hinahanap ninyo ang may-ari ng resort sa Pansol? Opo, tama po. May alam po ba kayo? Sagot ng naka-duty. Dumaan po kasi ako doon noong gabi ng December 8. Anong oras po yon? Mga 11:00 ng gabi. Pauwi na ako galing sa kaibigan ko. Naging maingat ang boses ni G. Cruz. May nakita po akong isang truck na nakaparada sa likod ng resort. Nakabukas ang hood at may 2 lalaki na parang may isinasakay. Naging alerto ang pulis. Anong klaseng truck po? Parang kulay asul pero madilim kaya hindi ko sigurado. Ang ipinagtataka ko, sarado na dapat ang resort ng ganoong oras. Bakit may truck doon? Ilang tao po ang nakita ninyo? 2 po. Isang malaki ang katawan, yung isa, katamtaman lang. Agad na tinawagan ng pulis si Sargento Santos. Kinabukasan, kinausap ni Marco si G. Cruz. Saan niyo po eksaktong nakita? Inilatag ni G. Cruz ang mapa. Dito po, sa eskinita sa likod ng resort, numero po ng plaka. Hindi ko po nakita. Masyadong madilim at mabilis lang ang daan ko. Tumango si Marco habang nagsusulat. Naaalala niyo po ba ang itsura nila? Ipinikit ni G. Cruz ang mga mata. Yung malaki, parang naka-work clothes. Yung isa, hindi ko na matandaan. Basta madilim ang suot. May narinig po ba kayong usapan? Wala po. Nakasasakyan ako. Pinagawa ni Marco ng salaysay si G. Cruz at muling sinuri ang likod ng resort. Ngunit 1 linggo na ang nakalipas.
Wala nang bakas ng gulong o anumang ebidensya kung umulan man lang sana. Muling bumalik sa simula ang investigasyon. Sinubukan ni Marco na hanapin ang asul na truck sa mga trucking company sa Laguna. May 12 asul na truck na nakarehistro noon. Ngunit wala sa mga ito ang nasa pansol noong gabi ng December 8. 20 ng Disyembre, muling nagpulong si Marco at ang kanyang mga kasama. Kapani-paniwala po ba ang testimonya ni G. Cruz? Tanong ng isang pulis. Napaisip si Marco, hindi sigurado. Alas 11 ng gabi, yon sa madilim na eskinita, baka nagkamali lang siya ng nakita. Baka naman mga naglilipat lang ng gamit, sabi ng isa pa. Pero sa ganoong oras, may mga naglilipat din naman sa gabi. Natapos ang pulong nang walang konklusyon. Itinala ni Marco ang testimonya ni G. Cruz sa report, ngunit nilagyan ng kailangan pa ng dagdag na investigasyon. At lalo pa niyang pinalawak ang paghahanap hanggang sa Quezon at Maynila, ngunit wala pa ring Jose Reyes. Dumaan ang Pasko at Bagong Taon. Nananatiling sarado ang resort, walang may-ari, walang operasyon. Araw-araw, pumupunta si Elena sa resort, umaasang babalik ang kanyang ama. Babalik si tatay, sigurado ako. Ngunit si Marco ay unti-unti nang nawawalan ng pag-asa. Elena, 1 buwan na. Kailangan na nating tanggapin ang katotohanan. Anong sinasabi mo? Buhay si tatay. Nagsimula silang magtalo. Enero 1986. 1 buwan nang nawawala si Jose Reyes. Ang investigasyon ng pulisya ay halos tumigil na. Wala nang bagong lead. Gumagawa na lang si Marco ng mga formal na ulat. Hindi pa rin natutukoy ang kinaroroonan ng nawawala. Patuloy ang investigasyon. Nalugmok sa kalungkutan si Elena. Hindi na rin siya pumupunta sa resort. Tuwing maaalala niya ang ama, napapaiyak na lang siya. Hahanapin ko siya hanggang sa huli. Huwag kang susuko, sabi ni Marco. Ngunit walang katiyakan sa kanyang boses. Naging problema ang maintenance ng resort. Hindi pwedeng patuloy na paandarin ang boiler, pero hindi rin pwedeng patayin. Kung papatayin ito sa taglamig, maaaring pumutok ang mga tubo. Kailangan na nating pag-isipan kung anong gagawin sa resort, sabi ni Marco. Hindi pwede. Paano kung bumalik si tatay? Mahigit 1 buwan na. Kailangan nating maging praktikal. Ayoko. Nag-away sila. Ngunit sa isip ni Marco, iba na ang kanyang plano. Ang halaga ng resort ay higit na sa 50 milyong piso. Kung hindi na babalik ang biyenan niya, mapupunta sa asawa niya ang mana. 5 ng Pebrero. Nakatanggap ng kagyat na tawag si Marco sa istasyon. Sarhento, may nakitang bangkay sa isang liblib na lugar sa Sto. Tomas, kinabahan si Marco. Kailan? Kagabi po. Isang hiker ang nag-report. Anong itsura? Lalaki, mga 40s to 50s, medyo matagal nang patay. Agad siyang pumunta sa lugar. Isang burol sa Sto. Tomas, Batangas. Ang bangkay ay nakalibing sa mga tuyong dahon at lupa. Dahil sa pagkabulok, hindi na makilala ang mukha. Ngunit napansin niya ang damit, isang brown na jacket at itim na pantalon. Kailan po kaya namatay? Tanong ni Marco sa medico legal. Base sa estado ng pagkabulok, mga 1 hanggang 2 buwan na. Sanhi po ng kamatayan. Kailangan pa ng autopsy pero walang nakikitang sugat sa labas. Tinitigan ni Marco ang damit ng bangkay, brown na jacket, kamukha ng madalas isuot ng biyenan niya, pati ang pangangatawan, magkahawig. Pagbalik sa istasyon, tinawagan niya ang asawa. Elena, ako to. May brown na jacket ba si tatay? Opo, meron. Bakit po? Madalas ba niyang isuot yon? Tuwing taglamig, yun po ang palagi niyang suot. Bakit po, Marco? Nanahimik sandali si Marco at dahan-dahan siyang nagsalita. May nakitang bangkay sa Sto. Tomas, baka si tatay yon. Isang sigaw ang narinig niya mula sa kabilang linya. Ano? Kinabukasan, isinagawa ang autopsy, ngunit walang paraan para makilala ang bangkay. Wala na ang fingerprints dahil sa pagkabulok at walang ID.
Noong 1986, wala pang DNA testing. Ang tanging paraan ay sa pamamagitan ng damit, pangangatawan at kumpirmasyon ng pamilya. Mahihirapan kang tingnan, Elena. Sobrang lala na ng itsura niya, sabi ni Marco. Kailangan kong makita. Kailangan kong malaman kung si tatay nga yan. Humagulgol si Elena. Nakita ko na. Ang damit, parehong-pareho sa kanya. Pati ang katawan. Pero ang mukha, hindi na makilala. Napaupo si Elena. Niyakap siya ni Marco. Kailangan nating tanggapin. Wala na si tatay. Umiyak si Elena sa bisig ng asawa. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isip, may tanong, siya nga ba talaga yon? 10 ng Pebrero, inasikaso ni Marco ang death certificate dahil pulis siya, naging mabilis ang proseso. Pinirmahan niya ang mga dokumento na nagkukumpirmang ang bangkay ay ang kanyang biyenan at nagpasya siyang ipakremate ito. Bakit cremation? Hindi ba natin siya ibuburol? Tanong ni Elena. Masyadong masama ang itsura ng bangkay at na-autopsy na rin. Mas mabuti nang i-cremate, pero para rin to sa'yo. Ayaw mong maalala ang itsura niyang yon, di ba? May diin sa boses ni Marco. Hindi na nakakibo si Elena. 11 ng Pebrero, na-cremate ang bangkay. Ang abo ay inilagay sa isang maliit na urna na ibinigay kay Elena. Niyakap niya ito at umiyak. Tay, naging simple lang ang burol. Ilang kamag-anak at ang mga empleyado ng resort ang dumalo. Napakabait niyang tao. Bata pa siya, ngunit walang nagduda dahil ang manugang na pulis mismo ang kumumpirma. Noong Marso, sinimulan ang legal na proseso. Ang ari-arian ni Jose Reyes ay naipamana sa kanyang kaisa-isang anak na si Elena. Ang lupa at gusali ng resort at ang natitirang 150,000 beses sa bangko. Anong gagawin natin sa resort? Tanong ni Marco. Hindi ko alam. Wala akong lakas para mag-isip, sagot ni Elena habang pinupunasan ang luha. Kailangan na yata nating ibenta. Ibenta, hindi natin kayang i-manage at hindi mo naman kayang patakbuhin mag-isa. Malumanay ngunit matigas ang boses ni Marco. Pag-iisipan ko, sabi ni Elena. Ngunit may plano na si Marco. Ibenta ang resort. Malaking pera ang makukuha. 50 milyon, sigurado. Makalipas ang ilang araw, kinausap ni Marco ang isang lalaki, si Arturo Villanueva, isang lokal na kontratista. Interesado si Arturo sa pag-unlad ng pansol. Interesado po ba kayong ibenta ang resort? Tanong ni Arturo. Tumango si Marco. Minana ng asawa ko pero mahirap i-manage. Magkano po ang gusto ninyo? Mga 50 milyon sana. Ngumiti si Arturo. Mahina po ang ekonomiya ngayon. Paano kung 30 milyon? Nagkunwari si Marco na nag-iisip. 35 million, 32. Nagkatinginan sila at nagkamay. Sige, 30 milyon. Noong Abril 1986, naibenta ang resort. Pinirmahan ni Elena ang mga dokumento, nagtitiwala sa sinabi ng asawa, ito ang pinakamabuti, magsimula tayo ulit. Pumasok ang 30 milyong piso sa kanilang account. Ang hindi alam ni Elena, 15 milyon dito ay lihim na inilipat ng kanyang asawa sa sarili nitong account. At doon nagsara ang kaso. Opisyal na idineklarang patay si Jose Reyes. Nagpatuloy si Marco sa pagiging pulis at si Elena ay nagtayo ng maliit na tindahan. Mukhang maayos na ang lahat. Ngunit ang katotohanan ay hindi basta-basta nagpapalibing. Bakit minadali ni Marco ang cremation? Bakit binaliwala ng pulis na manugang ang testimonya ng saksi? At bakit ang isang bangkay na hindi tiyak ang pagkakakilanlan ay basta na lang ipinasunog? Tinanggap ni Elena ang pagkamatay ng ama, ngunit may duda pa ring natira sa kanyang puso. At pagkalipas ng 20 taon, lahat ng tanong na ito ay sabay-sabay nalulutang. 14 ng Marso 2006, isang tawag ang natanggap ng Calamba Police Station. Alam niyo ba yung kaso ng pagkawala sa pansol noong 1985? Yung 21 years ago na po? Sarado na po ang kasong yon. Nahanap na po ang biktima.
Sagot ng pulis. Kasunungan-lingan yan. Ibang tao ang na-cremate, nanginginig na sabi ng nasa kabilang linya. Ano pong basehan ninyo? Hindi ko personal na nakita, pero may mali sa investigasyon noon. Buksan niyo ulit. At ibinaba ang telepono. Hindi na trace ang numero. Karaniwan, isasantabi lang ang ganitong tawag. Ngunit nagkataon na may direktiba noon ng PNP na muling buksan ang mga cold case. 20 ng Marso, binuo ang isang Special Investigation Team sa pamumuno ni Police Inspector David De Leon. 1985 case, binuklat ni Inspector De Leon ang makapal na folder. Ang lead investigator noon, si Sargento Marco Santos. Nasaan na ang taong to? Nag-retire po noong 2002. May real estate business daw po sa Calamba ngayon. Habang binabasa ang mga ulat, napansin ng team ang mga butas. Una, ang testimonya ni G. Cruz tungkol sa asul na truck ay hindi inimbestigahan ng maayos. Nakasulat lang, walang karagdagang lead. Pangalawa, kulang ang ulat tungkol sa paghahanap sa mismong lugar. Walang record na sinaliksik ang burol sa likod ng resort. Pangatlo, at ang pinakakakaiba, ay ang proseso ng pagkilala sa bangkay. Bangkay na natagpuan sa Sto, Tomas, Batangas, damit at pangangatawan. Tumutugma kay Jose Reyes. Iyon lang. Walang direktang kumpirmasyon mula sa pamilya. Walang resulta ng autopsy at sa loob ng 1 linggo, na-cremate na. Masyadong mabilis. Bakit minadali? Tanong ni Inspector De Leon. Ang lead investigator po kasi ay manugang ng biktima. Baka gusto lang niyang mapabilis ang lahat para sa pamilya, sabi ng isang miyembro. Umiling si De Leon. Hindi. Kung pamilya ka, mas dapat kang maging maingat. May mali dito. 25 ng Marso, binalikan nila ang burol sa Sto, Tomas, kung saan natagpuan ang bangkay noong 1986. Nagbago na ang lugar, ngunit may coordinate record sila. Kakaiba, di ba? Mula Pansol, bakit nandito si Jose Reyes? Kung naglayas siya, bakit sa burol siya namatay nang walang dalang gamit? Sunod nilang pinuntahan ang dating resort. Parking lot na ito ngayon, ngunit ang burol sa likod ay naroon pa rin. Dapat dito sila naghanap noon, sabi ni De Leon. 3 ng Abril, isang kritikal na bagay ang kanilang natuklasan. Walang DNA record ang bangkay na na-cremate. Natural lang dahil wala pang teknolohiya para doon noong 1986. Ngunit ang problema, kahit blood type, hindi nakasulat sa autopsy report. Formalidad lang ang autopsy report. Nakasulat lang cause of death. Unknown, severe decomposition. Napamura si De Leon. Hindi ito investigasyon. Tinakpan lang nila ang kaso. Nahanap nila ang medical record ni Jose Reyes mula 1984. Blood type A. Kung ganoon, dapat type A din ang na-cremate na bangkay. Ngunit wala ng paraan para malaman. Abo na ito. 10 ng Abril, nagdesisyon si De Leon. Hukayin natin ang burol sa likod ng resort. 15 ng Abril, sinimulan ang paghuhukay sa tulong ng PNP Crime Laboratory. Maingat ang bawat pagbungkal. Sa 2 araw, isang sigaw ang narinig. May nakita ako. Isang puting bagay ang lumitaw mula sa lupa. Buto. Agad na lumapit ang mga eksperto, mga piraso ng tadyang at buto ng daliri. Buto po ng tao, tama? Tanong ni De Leon. Opo, adult male. Sagot, NG, forensic expert. Sa pagpapatuloy ng paghuhukay, mas marami pang buto ang lumabas. Bunggo, hita, gulugod. At ang pinakakritikal na ebidensya, isang kinakalawang na relos. Sa likod nito, may nakaukit, JR 1970, inisyal ni Jose Reyes. 18 ng Abril, dinala ang mga buto sa crime lab para sa DNA testing. Mahirap ang proseso dahil sa tagal na nitong nakalibing, ngunit sinubukan nila sangipin. Sa 2 bagang na nakuha, nagtagumpay silang kumuha ng DNA. 25 ng Abril, lumabas ang resulta.
Pinuntahan ni Inspector De Leon si Elena Reyes na ngayon ay 51 ng taong gulang na at may maliit na karinderya. Ginang, tungkol po sa kaso ng inyong ama. Nanigas ang mukha ni Elena. Kailangan po namin ng tulong ninyo para sa DNA test. Isang mouth swab lang po. Bakit po bigla? May nakuha po kaming mga buto sa burol sa likod ng resort. Posibleng sa kanya po ito. Napaupo si Elena. Ano? Pero na-cremate na si tatay noong 1986. Kailangan po nating kumpirmahin kung yung bangkay na yon ay si tatay niyo nga. Ibig sabihin, yung dinadalaw ko, nanginginig na sabi ni Elena. Pumayag siyang magpa-test. Ika, 2 ng Mayo, lumabas ang resulta ng DNA comparison. 99.9% match. Ang mga buto sa burol ay kay Jose Reyes. Agad na nagpatawag ng pulong si De Leon. Malinaw na ngayon, hindi si Jose Reyes ang na-cremate noong 1986. May gumamit ng ibang bangkay para pagtakpan ng krimen. At ang nanguna sa lahat ng ito ay ang manugang niyang pulis na si Marco Santos. Arestuhin na po ba natin? Tanong ng isang miyembro. Tumango si De Leon. Kumuha na kayo ng arrest warrant. Murder. Ika, 15 ng Mayo. Alas 6 ng umaga, 3 police car ang huminto sa tapat ng bahay ni Marco Santos. Binuksan ng 63 anyos na si Marco ang pinto, nakapantulog. Sino po sila? Inilabas ni De Leon ang warrant. Marco Santos, inaaresto ka namin sa kasong pagpatay. Namutla si Marco. Ano? Pagpatay? Sa pagpatay sa biyenan mong si Jose Reyes noong December 8, 1985. Imposible. Nahanap siya sa sto. Tumas noong 1986. Hindi siya yon. Ang tunay na buto niya, nakuha namin sa likod ng resort. Kumpirmado sa DNA. Napaurong si Marco. Hindi totoo yan. Isinuot sa kanya ang posas. Wala akong kasalanan, sigaw niya. Kasabay nito, inaresto rin ang kasabwat niyang si Arturo Villanueva na may-ari na ngayon ng isang maliit na grocery. Sa interogasyon, todo tanggi si Marco. Pinatay ko ba ang sarili kong biyenan? Ginawa ko ang lahat para mahanap siya. Bakit mo binaliwala ang testimonya tungkol sa asul na truck? Dahil walang sapat na ebidensya. Bakit hindi mo pinalahughog ang burol sa likod? Hindi ko naisip, yun noon. At bakit mo minadali ang cremation? Para sa pamilya. Kasi karumal-dumal ang itsura. Kasunungalingan, sigaw ni De Leon. Hindi si Jose Reyes yon. Samantala, sa kabilang silid, si Arturo Villanueva ay nagsimula ng bumigay. Si Marco ang tanungin niyo, bumili lang ako ng lupa. Bakit mo binili ng 30 milyon ang lupang 50 milyon ang halaga? Tanong ng investigador. Sabi niya, kailangan daw ibenta agad. Nasaan ka noong gabi ng December 8, 1985? Nanigas si Arturo. Hindi ko na matandaan. May nakitang asul na truck. Truck mo ba yon? Hindi. Nasa bahay lang ako. Ika, 10 ng Mayo, kinasuhan sila. Ngunit kulang pa sa direktang ebidensya. Nag-aalok ng plea bargain ang abogado ni Arturo. Aamin ang kliyente ko. Basta mas mababang sentensya. Humarap si Arturo sa piskal. Si Marco ang nagplano ng lahat. Noong Nobyembre 1985, nilapitan daw siya ni Marco. Ayaw daw ibenta ng biyenan niya ang resort. May alam daw si Marco na paraan. Alisin ang biyenan niya at ibebenta sa akin ang resort sa mababang halaga. Ang kapalit, tutulungan ko siyang itago ang bangkay. Gabi ng December 8, tumawag si Marco. Ngayon na, dinala ni Arturo ang kanyang truck sa likod ng resort. Pagdating ko, nakahandusay na sa sahig ng boiler room si Mang Jose. Patay na, sabi ni Marco. Bilis, isakay na natin. Isinakay namin ang bangkay, dinala sa burol at inilibing. Paano ang peking bangkay? Tanong ng piskal. Hindi ko alam kung paano niya nakuha yon. Baka isang hindi nakikilalang bangkay mula sa morgue. Sabi niya, ako na ang bahala. Nagtrending ang balita sa buong bansa. Sinungaling si Arturo, siya ang may gawa ng lahat. Sigaw ni Marco. Ngunit may lumabas pang ebidensya.
Ang ledger ni Jose Reyes. May nakasulat noong Nobyembre 28, bumalik na naman si Arturo, alok 50 pesos, tinanggihan ko, at noong Disyembre, kakaiba si Marco, laging pera ang bukang bibig, mag-iingat ako. Hinanap din ng team ang doktor na nag-autopsy sa peking bangkay noong 1986. Hindi ko na matandaan ang detalye, sabi ng retiradong doktor. Pero ang naaalala ko, sobrang minadali ng pulis ang lahat. Pinipilit niyang pumirma ako sa cremation permit. Ang pulis na yon, si Marco Santos yata ang pangalan. Ngunit kailangan pa ng panghuling ebidensya. Bumalik ang team sa burol gamit ang metal detector. May natagpuan silang isang kinakalawang na tubo, mga 30 sentimetro ang haba. Isang tubo na ginagamit sa boiler room. Dinala ito sa lab. May natagpuang bakas ng dugo. At nang kuna ng DNA, tumugma ito sa DNA ni Jose Reyes, ang murder weapon. Doon na tuluyang bumagsak si Marco Santos. Inamin niya ang lahat, nagsimula sa inggit. Tumaas ng tumaas ang presyo ng lupa. Ayaw ibenta ni tatay. Ang sahod ko bilang pulis halos hindi sapat. Isang gabi, kinausap ko siya sa boiler room. Kinuha ko ang tubo at pinalo ko siya mula sa likod. 1, 2, mga 6 na beses yata. Si Arturo, tumulong lang sa pagbuhat at paglibing. Ako ang pumatay. Noong Agosto 2006, nagsimula ang paglilitis. Ang pinakamasakit na bahagi ay nang tumestigo si Elena. Sa loob ng 21 taon, isang peking abo ang inalagaan ko. Nagtiwala ako sa asawa ko na siya palang pumatay sa tatay ko. Tuwing undas, dinadalaw namin ang puntod. Nag-aalay siya ng bulaklak na para bang walang nangyari. Paano niya nagawa yon? Ang mga anak ko, anak niya, anak ng pumatay sa lolo nila. Tumingin siya ng diretsyo kay Marco. Minahal kita, pinagkatiwalaan kita, pero pinatay mo ang tatay ko dahil sa pera. Hinding-hindi kita mapapatawad. Nobyembre 20, lumabas ang hatol. Ang akusadong si Marco Santos para sa pansariling interes ay nagsagawa ng isang planadong pagpatay. Ginamit pa niya ang kanyang posisyon bilang pulis para pagtakpan ang krimen. Hinahatulan siya ng reklusyon perpetua. Si Arturo Villanueva, dahil sa kanyang kooperasyon, ay nahatulan ng 12 taong pagkakakulong. Sa labas ng korte, tinanong ng media si Elena, "Masaya po ba kayo?" Hindi po masaya, malungkot, dahil ang buong buhay ko pala ay isang kasinungalingan. Ano po ang gusto ninyong sabihin sa tatay ninyo? Tumingala si Elena sa langit. Tay, patawad, nagkamali ako ng pinagkatiwalaan. Ngayong lumabas na ang totoo, sana po matahimik na kayo. Noong Disyembre, nabigyan ng isang tunay at marangal na libing si Jose Reyes. Pagkatapos ng 21 taon, ang kanyang mga labi ay nailagay sa isang disenteng nitso. Sa harap ng kanyang larawan, lumuhod si Elena at umiyak ng matagal. Tay, 21 taon man ang lumipas, nakauwi ka na. Ang kaso ay tuluyan ng nalutas. Si Marco ay habambuhay na mananatili sa bilangguan. Si Elena, kasama ang kanyang mga anak, ay namumuhay ng tahimik. Ang kaso ay isang malagim na paalala. Ang kasakiman ay kayang sirain ang lahat, pamilya, pagmamahal at tiwala. Ngunit gaano man katagal, gaano man kalalim ilibing, ang katotohanan ay palaging hahanap ng paraan para lumabas. Ang hustisya, kahit na antala, ay palaging darating.